Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din, ang bawat ipinanganganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman, ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sasabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dalawang karakter sa ating mga pagbasa sa araw na ito ang ipinapakilala sa atin. Mga karakter na maaring sumasalamin sa klase ng pananampalataya na mayroon tayo. Pananampalataya ng tao. Sa ating ebanghelyo, kausap ni Jesus si Nicodemo, isang Pariseo na naniniwala sa mga kababalaghan at milagrong nagagawa ni Jesus. Kapag may napagaling na mga may sakit, naniniwala siya. Kapag napapalakad ang mga pilay, naniniwala. Ngunit, ipinapaliwanag ni Jesus sa kanya na higit sa paniniwala sa mga milagro ang pananampalataya sa Diyos, kundi ang pakikinig at pananalig sa Kanyang mga salita. Kaya nga, ang tanong ni Jesus kay Nicodemo, "Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sasabihin ko ay tungkol sa mga bagay sa langit?" Marami sa atin, ganito ang klase ng pananampalataya. Katulad ng kay Nicodemo, nakadepende sa milagrong nakikita. Para bang kailangan muna gumawa ng Diyos ng milagro bago maniwala. At kapag hindi, wala. Para bang kailangan muna dinggin ng Diyos ang iyong hinihingi bago ka maniwala na siya'y totoo. Para bang kailangan mo na answered prayer lagi para malaman mo na siya'y totoo, siya'y buhay, siya'y hindi natutulog. Ganyan yung klaseng pananampalataya ng karamihan sa atin. Nakadepende sa kung anong nakikita at hindi sa kung ano ang kanyang naririnig. Pero ang hirap naman talaga maniwala
sa mga sinasabi ng Diyos, lalo na kapag tila hindi umaayon ang nangyayari sa ating buhay. Ang hirap maniwala sa pangakong kaligtasan kung ang nakikita mo sa iyong buhay ay puro kahirapan o tila kapahamakan. Sabi mo, Lord, ililigtas mo kami. Bakit kami naghihirap? Bakit ako nasasaktan? Bakit ako may sakit? Pero una mo ng tanong, sino may gawa niyan? Naghihirap ka? Gawa ba ng Diyos o gawa mo? Sinong hindi nag-aral? Sinong hindi nagsikap? Sinong magastos? Sinong waldas? Lord, bakit ako may sakit? Tingnan mo muna. Diyos bang may gawa o gawa mo? Sinong kain ng kain? Sinong pabaya sa mga matatamis? Minsan, tingnan muna natin, gawa ba ng Diyos o gawa ng tao? Yung magka-cancer ka, minsan wala ka naman talagang ginawa, pero bigla ka nagkasakit. Pero, totoo yun. Ang hirap maniwalang ganon. Yung trabaho ka ng trabaho, pero bakit parang hindi ka naman umaasenso? Ang hirap maniwala sa ganon. Pero, manalig ka lang. Maniwala ka lang. Dahil ito yung sinasabi ni Jesus kay Nicodemo, na umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Sa madaling salita, parang hangin. Hindi mo man nakikita, pero may direksyon. Hindi mo nakikita kung saan ka dadalhin, pero nararamdaman mong dinadala ka. Ang nangyayari, nilalabanan natin yung hangin. Kaya ang nangyayari, naliligaw. Hayaan mong dalhin ka ng Diyos. Dumaloy ka sa hangin niya. Magtiwala ka at dadalhin ka sa isang lugar na hindi mo aakalain. Ito yung klase ng pananampalataya na marami ang mayroon sa atin. Nakatingin sa gawa ng Diyos, ngunit hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Samantala, sa ating unang pagbasa, ipinapakilala naman sa atin ang isang karakter na taga Chipre na ang pangalan ay Bernabe. Nang ibig sabihin ay matulungin. Isa siya sa mga taong naniniwala sa mga salita ng Diyos na pinangangaral ng mga alagad ni Jesus. Hindi naman niya nakita si Jesus, pero naniniwala siya sa mga pangaral ng kanyang mga alagad, pangaral ng mga apostol. Kaya naman bilang patunay ng kanyang pananampalataya, ipinagbili niya yung kanyang bukid at yung pinagbilhan, binigay sa mga apostol para magamit, para mas makapangaral pa sa mas maraming tao. Ito yung tunay na pananampalataya, yung naniniwala sa salita, kaya naman nakikita sa gawa. Grabing pananampalataya, Ibibigay mo lahat ng ari-arian mo, hindi ka mag-iisip kung anong mangyayari sa'yo. Siguro talagang naniniwala siya sa sinasabi ng mga alagad na hindi nagpapabaya ang Diyos, na buhay ang Diyos. Kaya kahit na anong mayroon siya, kaya niyang ibigay, kaya niyang isuko sa Diyos. Dahil sa salita pa lang, naniniwala na siya. Sa paniniwala ni Bernabe, nagawa niyang maging matulungin para mas mapalagana pa ang salita ng Diyos. Nagawa niya ito dahil nakiisa ang kanyang damdamin at isipan sa mga apostol na nangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang pananampalataya ay pagiging isa ng puso at isip sa diwa ng salita ng Diyos, na hindi kailanman naghahanap ng kahit na anong patunay. Amen.